Since tapos na tayo sa foundation, tapos na din tayo sa preparation, we were able to discuss kung paano gumawa ng portfolio and resume. Ang part 3 naman is ayun na nga, magsi-search na. Ito yung mga ma-recommend ko to find your first client sa Facebook groups, Online Jobs PH, and LinkedIn. So, ito yung profile ko sa LinkedIn, guys. Ito yung si LinkedIn. Same lang to ng cover photo ko sa Facebook. As you notice, ito talaga yung colors ko. Kailangan nyo kasi pumili for branding. Hindi ako magaling sa branding, guys, ha, pero doon sa mga natutunan ko naman so far sa mga SMM training na inatenan ko, we actually created mga brand kit, ganyan, kung ano yung mga fonts na gagamitin mo all throughout your content para ma-establish yung brand mo. Kumbaga, like, makikita ng client, pag makikita ni client yung mga content mo, based doon sa colors mo, ikaw yung matatandaan nila. Hindi ko siya ma-explain since I'm not an expert in branding. Pero yung basic lang naman, kumbaga. So, yung fonts mo, kailangan mong mag-decide kung ano yung fonts, yung colors, para yun na yung gagamitin mo whenever you create graphics, ganyan. Just like other platforms naman, you have to complete the profile para mas optimize yun nga yung pag-o-optimize. Lagyan mo, ito yung headline. Sinabi ko lang dito, helping busy coaches reclaim their time and grow their business. So, ang goal ko lang naman dito is ma-share ko kung sino yung target market ko, which is busy coaches. So, yung parang makukuha nila if they work with me is makakaget or ma-reclaim nila yung time nila para mas makapag-focus sila sa other aspects ng business nila na makapag-grow. I-ano nyo lang to, complete na yung mga details. So, especially yung about sections. I-communicate mo kung ano yung mga makukuha nila if they work with you. So, i-complete nyo yung services. Tapos dito, nag-feature lang ako dun sa testimonial ni Nicole. Tapos, ayan siya. Crafting a winning proposal. So, proposal or cover letter or application letter, same lang yon. Number 1 is do not use a generic template. So, yung iba kasi, copy-paste lang sila talaga sa mga cover letter. So, I highly encourage you guys to practice na kahit hindi nyo isend, mag-check kayo sa onlinejobs.ph ng mga gusto nyo, mga jobs na interesado kayo, and then basahin nyo yung details, and then practice kayo to write your own cover letter. Huwag kayong gumamit ng AI, but if you need help talaga, you can use it, pero maybe just use it to coach you. Like, hindi yung sila mismo yung magra-write ng ano. Pero nakapag-try ako before na gumamit ako ng ChatGPT. Siya yung pinasulat ko ng cover letter and then na-replyan ako. Pero hindi ako na-hire. Pero at least nag-reply, di ba? So, kailangan nyo lang talagang maging strategic. And number 2, your proposal must be personalized, meaning hindi nga copy-paste, and i-base nyo yung response nyo doon sa job details nila. Yun lang talaga yung pinaka-secret, guys. And then next is mention their business by name. So, if nag-mention sila ng business name doon, you can mention them. So, like, hi, or if merong name naman doon, like if you scroll down, makikita mo kung sinong nag-post nung job post sa onlinejobs.ph. So, yung ginagawa ko is pag Ana yung name ng nag-post, yung Ana yung i-mention ko. Hi, Ana. Yan. So, i-personalize ninyo para at least ano nila na ni-research mo talaga. So, tell them how you can solve their problem din. So, ganun yung ginawa ko. Kunin nyo lang talaga yung mga keywords nila doon sa job details kung ano yung mga hinahanap talaga nila. Para yun yung gamitin mo sa cover letter mo. Sa interview naman, you can prepare your answers for common questions. So, yung tell me about yourself, meron talaga to basta interview, guys. Pero, kapag naman direct client, meron pa rin naman talaga to siya. They will ask if you can share something about yourself. Yung natutunan ko, hindi mo kailangang maging very detailed sa kung ano yung information about you. I-share mo lang yung mga lang siguro important. And then next naman is be confident. Ay, by the way guys, yung sa common questions, you can ask ChatGPT or other AI tools. Yung usually ginagawa ko pag very talaga ako. Kasi kahit hanggang ngayon guys na meron naman na akong experience talaga when it comes to interview, natatakot pa rin talaga ako. So kapag on the day na mag-interview, early talaga ako nagpe-prepare, and then nagpa-practice ako sa harap ng camera. I'll talk to myself or sa mirror in English para ma-practice na yung joke ko kasi minsan parang ang tigas na dito, so kailangan ko mag-exercise yung muscles ko. So ganun siya guys, para maka-help. Yun yung ginagawa ko para ma-help yung i-boost yung confidence ko. And then next is be confident and have a positive mindset. So it's easier said than done, pero ayun nga,
if ready ka na talaga, like i-prepare mo yung mind mo. Feeling ko kasi talaga kapag prepared yung mind mo, okay lang sa'yo whatever happens. Next naman is practice your answers in front of a mirror or with a friend, ganyan.